Good afternoon everyone. Kumusta kayong lahat? Okay lang ba ang lahat ng mga Pilipino seasonal workers na nandito sa South Korea? Pasensyahan niyo ako kasi iba yung boses ko kasi inuubo. At nasira na yung mic ko. Nasira na yung mic na palagi kong ginagamit kaya wala akong mic ngayon. May update lang tayo about sa Tarlac Capital na seasonal workers. Complain ng mga seasonal workers. Broker, yun nga, sa Tarlac Capital na seasonal workers. Wala na sila ngayon, hindi na sila nagpapaalis, di ba? Kasi nga, pina-stop ni Governor Susan Yap or ano nangyari dyan. Hindi na sila, wala na sila nakapaalis. So, iniwan na sila ni Mr. Kim. At last na video ko, di ba sabi ko, may dalawa na nakatanggap na ng subway na sa complaint sila, nag-complain kasi yan sila. Pero sa totoo lang, ang Tarlac Capital, ang pinakauna na nag-ingay sa Pilipinas na may broker sila. Sila ang pinakauna last year pa. August, nagpatulpo yan sila. Pero, ewan ko kung ano ang nangyari. Naunahan sila sa natibidad. Dahil, sabi ko nga, dahil Governor ang may hawak sa Tarlac na seasonal workers program. Si Governor Susan Yap ang may hawak dyan sa programa na seasonal workers sa Tarlac Province. Maraming complaint nga kasi yan si Mr. Kim Hyok, ang binibigay na sahod 35,040 lang, ang totoong sahod 80 plus, 67 to 80 plus, at hinahawakan nila ang bank book, ang pira, hindi pinapahawak sa mga Filipino seasonal workers. Yun ang totoo dyan sa Tarlac na seasonal workers program. Sobrang kawawa yan sila. Sabi ko, palit-ulit ko sinasabi dito, umuwi sa Pilipinas na nanglilimos ng pamasahe sa airport kasi hindi makauwi sa bahay kasi walang pamasahe. Pero alam nyo kung ano ang nangyari. Yung may malakas na ebidensya na hawak na pinasa na sa DMW, galing na ni Tulpo, ni River na sa DMW, until now, wala, tahimik na tahimik, hindi ko alam kung ano ang nangyari. Kasi sinusubayabayan ko sila, noon sila yung nagpatulpo, binigyan ko ng pamasahe, sila yung nagpa-DMW, binibigyan ko ng pamasahe. Yan, kaya alam ko kung ano, at alam ko kung ano ang hawak nila ng mga ebidensya. Malakas ang hawak nila ng mga ebidensya. Pero nagtaka lang ako, nung August ang lumabas na subway na, ito sa dalawa. Yung from yung na ano, ito sa dalawa. Itong dalawa na to, walang malakas na hawak na ebidensya. Wala silang ipakita na ebidensya. Ngayon binasa ko yung affidavit nila na pinasa nila sa yung affidavit nila. May mali pa sa affidavit nila. Ang alam kasi nila na ang employer nila ang nagbayad sa lahat ng gasto sa pagpunta nila dito. Hindi nagbabayad ang employer nyo. Kayo yan. Kung hindi kayo yan ang gumasto sa so si Mr. Kim, sila sa Capitol yan ang gumasto kung hindi kayo nagpalabas ng pira nyo na kahit piso, wala kayong pinalabas sa medical, sa visa, sa airplane ticket, kung wala kayong pinalabas na kahit isang piso, so sila ang gumasto lahat. Wag niyong nabasa ko nga affidavit mali. Hindi, wala kasi talagang alam sila na walang hawak na Din ang counter affidavit is So, ano ang kalalabasan? Dismiss. Kasi wala silang hawak. At walang hawak galing sa employer na siya ang nagbabayad. Walang hawak na statement na galing sa employer. Kasi sabi ng
ang complainant, nagsabi nila, ang employer ang nagbabayad sa lahat ng gastusin. Then, walang statement from employer na galing na sa kanila ang ano. So, wala talaga. Wala kayong dito. Pwede ba kung magsumbong kayo, yung may hawak kayo na malakas na ebidensya? Kasi hindi to laro na parang bata lang nagsumbong kayo sa mama nyo na kinuha yung sahod nyo. Alam ko alam nyo, alam ng lahat ng mga alam ng taga-Kapitol na silang may hawak sa bangkok, sa pera ng mga seasonal workers. Pero walang hawak na ebidensya ang mga seasonal workers. Kaya hindi talaga sila mananalo. At walang makatulong sa kanila. Sila lang, dalawa lang to sila. Ang iba dyan nag-iingay. Ang iba dyan hindi nag-iingay. Nanahimik kahit iniwan na ni Mr. Kim. Kaya yan si Mr. Kim patuloy nandyan sa Quirino at sa Isabela. Kasi hindi nyo kinokonsentritan ang pagsampa ng kaso dyan sa broker na yan. At yang sa Tarlac Capitol, yung mga employee dyan na silang humahawak, na inaano nila na wala silang jurisdiction dyan kasi sa Panikin na Orient. Kahit sila ang nagpa-process, sila ang nangunguha ng pera, sila ang nag-uutos na ipasok mo doon kay Luha, ipasok mo doon sa bankbook na yan ang mga sahod nyo. At sila mismo, dinadala nila ang mga workers sa bangko, yung mga hindi nagbibigay ng kusa, dinadala nila mismo sa bangko dito sa Korea na walang kalaban-laban, pina-withdraw ang pera. Kahit ano ang gagawin na lumalaban dito, hindi nila mano kasi Korea dito, Korean sila. Kaya kayong mga Pilipino na mga taga-Tarlac Capitol, kung nag-concentrate kayo ngayon na mag-MOU sa mga ganon na dyan, ganon dyan, gusto nyo bumalik dito, ipakulong nyo muna yan si Mr. Kim Hyok dyan sa Pilipinas, or kaniyan si Jenny, or yung mga nag-ano nyo dyan sa Tarlac, na mga in-charge sa seasonal workers, ipakulong nyo muna yan. Hindi ba kayo naawa sa sarili nyo? Tanungin ko kayo mga seasonal workers na under ni Mr. Kim Hyok, under ng Tarlac Capitol na hindi na nakabalik dito. Tanungin ko kayo, hindi ba kayo naaawa sa sarili nyo at sa mga anak nyo na kayo ang nagtatrabaho dito, kinukuha nila yung sahod nyo, ngayon wala silang kasalanan. Dismiss ang kaso kasi dalawa lang sila may sabwina na walang hawak na malakas na ebidensya. Then kayo, takot pa rin kayo kasi nag-ano pa rin kayo, umaasa pa rin kayo na makabalik kayo dito? Ako lang ang naawa sa inyo. Marami ang naibiktima ni Mr. Kim sa Tarlac kasi Kapitol ang hawak niya. Buong bayan ng Tarlac, marami siyang nabiktima dyan. Hindi lang Paniki, hindi lang Pura, hindi lang Tarlac City, hindi lang. Lahat, buong bayan ng Tarlac Province. Ngayon, ilang taon kayo na kinunan niya, nagpakayaman yan sila. Ngayon, iniwan kayo. Nandun siya sa Isabela, nagpakayaman na naman. At si Quirino, patuloy siya dyan umiikot sa Pilipinas. Kasi, kayong mga taga-Tarlac, takot magsalita. Mga takot kayo magsalita. Noon ko pa sinasabi na huwag kayong magpakaduwag sa mga Koreano. Niloloko kayo. Kinukuha yung sahod niyo. Maraming mga biktima yan ang Tarlac, may na-aksidente na walang benepisyo na nakuha kasi kinuha nila ang insurance. At maraming mga taga-Tarlac, alam ko maraming mga under ni Mr. Kim, umitim na yung mga kuko sa kamay na umuwi ng Pilipinas, walang pira na naiipon, maka-start man lang ng business kahit konti para pangkabuhayan.
Maraming na-stuck ngayon sa Pilipinas na taga Tarlac under ni Mr. Kim na wala ng trabaho, nag-aano pa din, umaasa pa din na makabalik sila dito sa South Korea. Paano kayo makabalik nga? Pinabayaan na kayo ng Tarlac Capital, pinabayaan na kayo ng mga nagmamanage dyan kasi kumuha na sila, nakakuha na sila ng malaking pera sa inyo, kayo ang kawawa. Ngayon, na-dismiss ang kaso, di free na sila. Free na yan si Grace, free na yan si Miraflor, free na yan sino yan? Si Cunanan, si Kinong Plinio. Hindi ko nakita ko lang sa affidavit ha. Yan. Free na silang lahat. Kasi dismiss ang kaso. Kayo, makabalik ba kayo dito? Di ba pinoprotektahan nyo si Mr. Kim? Pinoprotektahan nyo si Mr. Kim. At alam ko na yung buzzer ko dyan na kung kilala nyo ang number 1 na buzzer ko, kung na-remember nyo siya, ang number 1 na buzzer ko, hindi na nakabalik. Nandyan ngayon sa Pilipinas. At nag-apply sa ibang bansa, parang naluko yata. Ako talaga ang naawa sa inyo. Sa totoo lang. Din ngayon, manahimik lang ba kayo? Naghintay ang DMW, naghintay ang Department of Migrant Workers sa mga taga-Tarlac na pumunta sa kanila na mag-complain. Paano yan? Hindi yan makulong, hindi yan sila managot sa ginagawa sa inyo. Si Mr. Kim Yong ang pinaka-famous na broker dito sa South Korea, nagpapadala ng more than 1,000 katao dito kasi iba't ibang bayan ang hawak niya dito. Kumikita siya ng malaki kasi sa isang tao kumikita siya ng 30,000 plus, mahigit pa 40,000 ang kita niya. Nagpapaalis siya ng 1,000 plus, noon pa yan, kumikita siya ng malaki. Pero siya ngayon hindi mananagot dyan dahil dalawa lang ang complainant, walang lakas loob ang mga taga-Tarlac na i-complain sila. Mga takot kayo. Kayo ang biktima, bakit kayo natatakot? Kayo ang biktima, dapat kayo mag-ingay dyan. Dapat kayo ang magsumbong kasi kayo ang biktima. Kahit ano pa ang gawin ko dito na mag-ingay, hindi ako makatulong sa inyo kung hindi kayo mag-ingay dyan. Pinabayaan nyo na lang si Mr. Kim na kumikita pa rin doon sa Quirino at sa Isabela. Nandyan sila. Kumikita pa din sila. Kahit nandyan na ang DMW, dumaan na sila sa DMW, nandyan pa din yan si Mr. Kim at si Jenny at iba pang kasama niya na broker. Kaya kayong mga taga-Tarlac, kung hindi nyo yan konsentritan, hindi lang taga-Tarlac ha, kayong lahat ng mga Pilipino na seasonal workers na galing na dito, from Nueva Ecija din, yung broker nyo, nagmumove pa din dyan sa buong Nueva Ecija, nandyan siya sa Gabaldo, nandyan sila sa San Leonardo, nandyan sa Cabiao. Kayo din na mga taga Nueva Ecija, na mga biktima nila, dapat mag-ingay na kayo. Punta kayo sa Department of Migrant Worker para managot yan sila. Kasi kung manahimik lang kayo, di dyan, kayo lang ang kawawa. Di ba maraming na biktima, maraming hindi nakabalik dahil sa hindi nakaalis kahit pa-medical na, gumasto na ng 15,000, 20,000, hindi nakaalis, nanahimik. Kaya patuloy na patuloy, yan silang nanloloko ng mga tao pumapasok sa mga local government na naniwala sa kanila. Paano nyo yan sila mapaalis? Paano yan ma-stop na kayo nanahimik? Paano yan ma-stop yung mga nangluloko dyan, ng mga Koreano dyan sa Pilipinas, na kayo nanahimik na mga biktima? Paano? Paano yan managot sila? Na kayong mga biktima, nanahimik kayo. Magsalita kayo. Magkaisa kayo dyan, buong Tarlac. Marami kayo dyan. Kung gusto nyong ibalik ang programa nyo na may hahawak dyan na magsalita kayo.
May nag-asa akin na kung magkaroon daw ng kung magkaroon raw ng seasonal workers sa bayan nila dyan sa Tarlac, pwede ba raw ako maging translator? Yes, open ako maging translator sa inyo. Free, walang bayad. Handa ako. Pero, kung ganun lang kayo kaduwag, ayaw niyong lumaban. Kung sinasaktan kayo dito, ayaw niyong magsalita. Kung inabuso kayo dito na ayaw niyong magsalita, bakit ko aksayahin ang time ko sa inyo? Binigyan ko na kayo ng pamasahe pa Tolpo, binigyan ko na kayo ng pamasahe pa DMW, gumasto ako ng pera, pero nanahimik kayo. Hindi nyo pinapalo up kung ano na nangyari, hindi kayo naghintay ang DMW na kontakin nyo, hindi kayo nanahimik kayo dyan. Ano ang nangyari? Dalawa ang pero dismiss. Alam kong maraming biktima dyan. Pero nanahimik kayo. Ano pa bang maitulong ko sa inyo? Manghingi kayo ng tulong dito sa akin. Kayo naman, mga duwag. Ayaw ko tutulong sa mga duwag. Ayaw ko tutulong sa mga duwag. First, active na active kayo nakipaglaban. Kaya ako, kahit malaking pera, hindi ako nag-aksaya, nagbigay sa inyo para lang kayo matulungan, para managot ang mga nanluloko sa inyo. Pero walang nangyari. Paano ko kayo matulungan? Na sarili niyo hindi niyo tinutulungan. Gusto lang niyo na makulong si Mr. Kim na wala kayong ginagawa. Paano yan makulong? Wala kayong ginagawa. Hindi kayo nagsusumbong. Alam kong may mga hawak na ebidensya ang iba dyan na malakas na mas madiin yung Tarlac na ng Tarlac, mga in-charge ng Tarlac Capital sa seasonal workers at si Mr. Kim at si Jeannie. Alam ko yan. Pero nanahimik kayo. Wala kayo. Hindi ako nagkwenta na malaki ang natulong ko sa inyo. Ina-encourage ko kayong mag-ingay. Huwag kayong magpakaduwag. Inanahimik kayo eh. Dito kayo sa akin, nanahimik kayo. Tinuturuan ko na kayo anong dapat gawin. Ialamin nyo sana muna bago kayo para hindi masayang yung time nyo at hindi masayang din yung time ng mga attorney at fiscal. Wala eh. Nabasa ko affidavit, wala. Walang lakas na ebidensya na hawak itong dalawa na to. Kaya na-dismiss. Dismiss. O diba? Masaya na sila ni Grace, si Mera Flor, or si Rosel Cunanan ba yun? Masaya na sila. Nandun yung dismissal. At si Mr. Kim Yog at si Jeannie. Kahit irom ni Kim Hyung. Parang hindi basta-basta to na Kaya, alamin nyo mo, bago kayo magsumbong, alamin nyo muna ang totoong pangalan ng mga broker nyo. Alamin nyo muna yung totoong pangalan ng mga broker nyo or contact number kung mayroon kayo, yung mga in-charge ng piso. Alam nyo sila ang mga seasonal workers. Kasama nila si Mr. Kim, si Jeannie, yung mga taga dyan sa piso na mga in-charge. Sila yan ang nakakausap. Nung nagsumbungan na, inas na sila ng DMW kung anong pangalan, dito pa nag-aasa akin. Anong pangalan, totoong pangalan ni Mr. Kim, anong totoong pangalan ni Jeannie, ano bang contact number ng Tarlac Capital. Ako pa ang nagsisearch sa internet kung ano ang mga contact number dyan. Ganon ang ginagawa ko sa pero walang nangyari. Dismiss, diba?
Panawagan ko din sa lahat ng mga Pilipino na under ni Vicente at ni Mr. Lee. Nandyan na yan sa DOJ ang kaso nila. Kung may ano pa kayo, idagdag pa kayo, alam kong may idagdag talaga kayo. Kung gusto nyong managot talaga yan sila, dagdagan nyo ng sumbong. Huwag kayong manahimik dyan. Kasi malaya sila, malaya sila gumagalaw ngayon sa Pilipinas. Malaya ang mga Koreanong gumagalaw dyan, hindi pa tapos kahit nandyan ang DMW, niluloko nila ang DMW. Nagpapaalis pa rin sila na may mga broker. Kaya kayong mga seasonal workers na mga biktima, kayo dapat ang umaksyon dyan. Ang umaksyon dyan. Daming rason eh. Wala kaming pamasahe papunta dun. Wala kaming ano dun. Wala kami. Kaya nga, pag ayaw, daming dahilan. Pag gusto, maraming paraan. Gawin nyo kung anong gusto nyo gawin. Kung nasa inyo yan. Kung pabayaan nyo na si Mr. Kim nandun sa Isabela at Quirino, patuloy yumayaman, nagpapadala ng mga tao, daming tao kasi province din ang hawak niya na yumayaman. Kayong mga taga-Tarlac, ano ngayon? Naghahanap pa din naghihintay pa din na maibalik ang programa dyan na makaalis kayo. Hindi ba kayo, tanong ko kayo ulit, hindi ba kayo naawa sa mga anak nyo? Hindi ba kayo naawa sa sarili nyo? Na kayo ang nagtatrabaho dito, si Mr. Kim ang nagpakayaman, sila ang nagpakayaman ang nakaupo dyan, sila ang nagpakayaman, kayo ang kawawa. Ilang bisis na kayo pabalik-balik dito. Ano ang napundar niyo dyan sa Pilipinas na under kayo ni Mr. Kim? Anong mayroon kayo? Utang? Utang, no? Noon pa ako nagsasabi sa inyo, hindi ayaw nyo kasing maniwala sa akin. Ako lang talagang naawa sa inyo. Pinoprotektahan nyo pa si Mr. Kim. Na ngayon, iniwan na kayo. Nasaan na siya ngayon? Diba, iniwan na kayo? Yun! Pinagpirahan lang kayo ilang taon. Pero, ang sa wakas kayo, sa huli, kayo ang kawawa. Kaya, para makaganti kayo ni Mr. Kim, alam nyo na ang gagawin nyo. Pero kung ayaw nyo, patuloy nyo pa rin na hinayaan siya na marami ang mabiktima dyan sa Isabela, sa Quirino, at baka nasa Aurora na siya ngayon kasi Aurora ang last na napapasukin niya. Kung pabayaan nyo sila, maraming mga Pilipino na katulad nyo na mabiktima niya. Kaya pag-isipan niyong mabuti mga taga-Tarlac kasi alam ko kayo ang pinakamatagal na nag-seasonal workers. Mula pa 2013 pa kayo. Kayo ang kawawa dyan. Alam nyo kung kayo kakawawa sa kamay ni Mr. Kim. Sana matulungan nyo ang ibang mga Pilipino na hindi niya mabiktima. Kaya kayo, magdesisyon kayo, mag-ingay kayo or hindi. Kasi ang kaso na may lumabas na sabi na dismiss na. Hanggang dito na lang ako at God bless you all.